Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon, opinion, itong post ng Live Now Inspiration. Title, Gusto ko lang sana ng tahimik na buhay. Sharon Cuneta. Ibinahagi ni Vega Star Sharon Cuneta ang kanyang saloobin tungkol sa patuloy na pambabatikos na natatanggap niya at ng kanyang pamilya online. Kawawa naman. Sino bang nagsimula nito? Nagkamali ka, Mr. President, ng iyong Vice President pagpili. Sino bang hindi alma? Kahit ako, aalma ako niyan. O ngayon, binabati ko sila online. At ito, naapektuhan na si Sharon Cuneta. Wala nang tahimik na buhay daw. Ayon sa kanya, inakala niyang magiging mas tahimik ang kanyang buhay matapos pakasalan si Senador Kiko Pangilinan. Ngunit sa kanyang pahayag, tila mas naging mabigat umano ang mga isyong kinakarap nila ngayon kumpara nung aktibo pa siya sa showbiz. O ito, pakinggan nyo ito ha. Delikado ito. Kawawa naman. Panahon na sigurong iuntog ang ulo ko sa pader. Hala? Para pag nakikita ko ang sakit sa mga mata ng mga anak ko, kapag may masasakit na naririnig at nababasa, hindi na ako kailangang bumalanse sa pagiging kaibigan at ina. Dahil natural lang naman na ang pagiging ina ang mas hamak na mahalaga. Anak. Ang binabatikos yung anak niya, yung si Kaki. Pangilinan ba? Yung sobrang tapang nung nanalo si Marcos Jr. noong 2022. Never again! Yung Marcos niyan, I will not accept a Ferdinand Marcos as my president. Galit na galit yung mata. O ngayon, nasaan na ang inyong ayaw i-accept ang Marcos? Kainsuka kayo. You have my support, Mr. President. Di ba? Sinong hindi magagalit? Nung kampanyahan, ikaw, Sharon Cuneta, ano sabi mo? Huwag nating ipaubaya ang kinabukasan natin sa isang leader na hindi marunong mangulo. Tama naman yung sabi mo noon. Hindi talaga marunong mangulo itong Marcos Jr. Bakit niya? You have my support, Mr. President. Nagkamali ka ng piniling Vice President. Sinong hindi magagalit? Kaming mga DDS, kaming mga nabudol ni Marcos Jr., magagalit kami sa iyo. Kaya normal lang yan kung ano ang iyong itinanim, aanihin mo, babatikusin ka talaga. Dagdag pa niya, napakasakit ng pinagdaraanan namin ngayon. Kaya nga ako nag-asawa kasi matinong tao si Kiko. No problem yan. Matino kung matino. At gusto ko tumahimik na ng paunti-unti ang buhay ko. Lalo lang palang gugulo. Di wag na sanang nagkandidato si Kiko Pangilinan sa senador. Tahimik kayo. Bakit siya nagkandidato? Nanalo pa. Tapos ngayon, yung isinusuka ninyo, kinakain ninyo. Tapos, magpapahayag pa kayo ng nagkamali ka, Mr. President, ng pinili. Talagang magagalit ang mga nagmamahal sa mga Duterte. Magagalit ang mga nakakaalam sa katotohanan na hindi mananalo yung presidente mong Marcos Jr. kung hindi dahil sa aming BP Sara. Kaya galit kami, magbatikos kami. That's life. Tawanan mo na lang. Yung problema, huwag ka na kayong magbasa sa comments. Ganun lang yun Bakit ka nagbabasa ng comments? Yan ang buhay ng politika. Ano pa? Sa kanyang pahayag, malinaw ang kanyang pagbibigay din sa pagiging ina at sa epekto ng mga isyo ng kanilang pamilya. Tuturuan niyo yung mga anak. Sino bang nagsabi nga never again, Marcos? So sana kung naging tuloy-tuloy ang inyong prinsipyo na never again, Marcos, hindi kayo babatikusin. Malimbing kayo So kung ano ang inyong itinanim, aanihin ninyo. Tingnan natin ang nag-react. Tawawa naman. 5,500 people who reacted. 5,100 ang tumatawa. 54 ang galit. 222 lang ang nag-like o naawa sa kanya. Kawawang ko, girl. Sam Suarez, well, napakadali ma-achieve noon. Tumahimik ka, simple as that. Correct. Ano yan? Pagkatapos ng inyong mga paninira sa mga Marcos,
Tapos, hinaranaan mo, pinori mo ang Pangulo, okay lang sana. Purihin ang dapat purihin. Kung ang Pangulong pinori mo ay maganda ang ginagawa. Anong ginagawa ng Pangulo? Na ang daming naghihirap na Pilipino. Nilulostay ang punto ng taong bayan tapos haharanaan mo. Tapos sasabihin mo, you have my support, Mr. President. Tumahimik ka para tumahimik din ang buhay mo. Ganun lang yun. Miss Sharon Cuneta, bituin, walang ningning. Idol kita noon na pinapanood ko ang iyong mga pelikula. Ngayon, sa politika, wala na. Sorry na lang, bituin, walang ningning. Mar Alejo, gusto mo pala tahimik ang nabuhay, iha? Oh, matanda pala ito, iha? Matalino ka naman. Di ka dapat magsasalita ng mga bagay na alam mong pwede bumalik sa iyo ang tama. Aware ka naman, siguro, sa palitan ng mga puna at opinion ng bawat panig, kaya dapat ready ka sa balik anumang klase ito. Ako nga nung una, nainis ako, pero natutunan kong umunawa ng kalaban. Para lang din ako sila, respetuhan lang para sa opinion ng bawat isa. Susano Django, damage is done. Your biggest mistake is your choice in life. Yeah. Silence is the answer. Tumahimik na kayo para hindi kayo batikusin ng mga netizens.